Alright, good day everyone. Today we will be starting a new lesson as we have already finished discussing lesson 7. Today we will be talking about the stratification systems. To begin with, let us first define what is a social stratification. Basically, the social stratification is defined as the formation of hierarchical arrangement of people in a society. So, kung mo na ganito social stratification class, basically, ato ang put into hierarchy or level ang mga tao depending on certain factors such as their income, their class, and their occupation. Now, in the contemporary era, most of us will form social stratification through the socio-economic status. And when we talk about socio-economic status, natay tulo ka mga butang nga angay timan-an. First, we have power, wealth or property, and prestige. Okay, let's first move with what is power. When we say power, this is defined as the capacity of a person to have his will done even if people are against it. Meaning to say, kung na ganitag power, naa kay kapangyarihan no, or naa kay kusog para mapasunod ang mga tao sa gusto nimong mahitabo, even though dili gyud sila ganahan. Now, there are two types of power. We have authority. Kung na ganitag authority, the power is given to you by the people willingly. No, meaning to say, wala ka namugos, ikaw mismo ang gitagaan nila ani nga power. Now, authority is usually given to politicians or candidates who run for certain positions. While when we say coercion po, this is the very opposite of authority. Si coercion pod is you take power forcibly through threat or force. For example, mo ana ba karon nga ako ang leader ha kay kung dili kay kunin niyo imong leader kay atngan ta mo sa gate unya. No, so that is still power but it is already coercion. Another example is kaning mga political leaders no or mga state leaders nga nag-threaten sa mga tao para musunod sa ilang kagustuhan, such as Kim Jong-un of North Korea and Hitler of the Nazi Germany. Alright, now let's move on. The second socioeconomic status indicator that we have is wealth. Kung ano ganitag wealth, simply, this is the accumulation of one's economic position. Ang butrajud pasabot aning wealth no is ang imuhang kayamanan or ang kadaghan sa kwarta nga naa nimo. Alright? Next is prestige. Prestige is defined as the reputation or esteem one gains from his position in society. Simply, kung mo ana tag prestige no kay ang imuhang dungog sa certain society. Now, before, prestige is associated to one's family name. So, kung ano nga, ay, mga Durano o sakto, mga maayo na sila nga political leaders or mga sila man na ang naglingkod sa taas ga posisyon sa Danao. But now, prestige is not only dependent on one's family name. More importantly now, prestige is often gained through the occupational status. No? So, instead nga mo, ay, anak man na siya ni Kuan. Karon kay most of the time, ang atong dungog magdepende na sa atong trabaho. Alright? Now, we are done with the 3 socio-economic status indicators. Let's talk about the principles of social stratification. So, we have 4. The first one is that social stratification is a trait of society, not simply a reflection of individual differences. Ang buot pasabot ani class is that ang kaning ato social stratification kay dili lang ni siya about how different we are with other people. But instead, this is a social trait or a trait of society, meaning to say, dili ra usa or duha ka tawo ang ga-practice ani, but the entire society or community as a whole. Next, principle of social stratification is that it persists over generation. Buot pasabot, dili lang ni siya mo last for 1 to 10 years, but over a period of time, over generation, meaning to say, bisan pag mga matay pa ni ang mga first nga nag-practice ani social stratification,
mupadayon gihapon siya o gipadayon siya sa ilahang mga anak o sa ilahang mga kaapu-apuhan. The third principle is that social stratification is universal but variable. Meaning to say, si social stratification dili siya limited lang sa usa ka lugar. It happens everywhere. However, how social stratification is practiced differs over different types of societies. Meaning to say, kung sa atoa mga Pilipino ingon ani ang ato ang social stratification, pwede nga kung moadto tag Japan or USA or even Canada, lahi pud ang social stratification nila ngadto. And finally, social stratification involves not just inequality but beliefs as well. Meaning to say no, kani si social stratification wala gini siya nagdepende lang sa kadaghanon sa imong kwarta, sa imong property, sa kanindot sa imong trabaho, but it is also grounded on the beliefs that is rooted in the society. Meaning to say, class, si social stratification di gid siya depende on sa kadaghan imong kwarta, but rather what our society sees as poor, as rich, or as a lower class, or as an upper class. Okay? Now, let us move on to the social stratification in functionalist and conflict perspective. So, atong tanawon, or we will compare and contrast how the functionalist and the conflict theory views social stratification. And let us begin with the functional perspective. So, sa functional perspective class, niingon diri nga, social stratification is beneficial, meaning to say, ang pag-level-level o pag-classify nato sa mga tao kay makatabang siya sa atong society because niingon diri sa functionalist perspective no nga ni-exist stratification tungod sa mga trabaho nga naa nato. So kung ang imong trabaho mas delikado or mas komplikado, ang imong trabaho kay ang pinaka-importante. Example, ang mga tao nga naay mas lisod nga trabaho kay mas dagko na daw ilahang sweldo according to the functionalist perspective. No, that is why atong makita karon no nga there is a discrepancy between the income of police officers or uniformed personnel compared to the teachers, no? And that is what we call inequality of reward in functionalist perspective. Balining ana ra gyud siya diri class nga kanang kay ang imong trabaho mas lisod man no or mas komplikado or mas kuyaw, therefore angay nga mas tagaan ka og dako nga sweldo. And the same with the example that we have, no? So since nakita man sa atong society karon nga mas kuyaw ang trabaho sa mga pulis kay manakop sila og mga kanang suspects, no, or kanang magbantay sila sa kanang mga nakasa nga pwede makakos og kagubot sa ato ang society. Therefore, mas angay sila tagaan og dako nga sweldo kaysa sa mga maestra nga nagtudlo og mga estudyante, no? That is reflected on the functionalist perspective. Another example sa functionalist perspective, no, of inequality of reward, niingon diri nga kung ikaw usa ka doktor nga ang imong trabaho is mag-save og lives or magluwas og mga kinabuhi no through operations or treating other people, of course mas dako gyud na imong sweldo compared to the security guards who maintains the safety in the society. Now, naatay duha ka factors of inequality of reward nga nga i-consider. The first one is the greatest importance to society. So, meaning to say ani is timbang-timbangon una para sa usa ka society, unsa may mas importante, mga police or mga teachers? No, kinsa may mas naay gibug aton or kinsa man ang mas dako og contribution as a whole sa atoang society. And the second one is that it requires greatest training or talent. Meaning to say, ang kanidaing mga tao nga nanay dagko nga sweldo, they have already acquired not only importance to society, but also training or talent. No mo na usay makakita ta sa Facebook kaning mag-post no nga kanang how fast the job is done is not dependent on how
or how fast the job is done should not be an indicator para sa sweldo, but rather we should also look into giunsa niya nga dali kay niya nahuman ang trabaho. No, maybe because it took him 20 years of training and experience para na niya mahimo ang usa ka lisod nga trabaho in just 30 seconds or 30 minutes. Therefore, sa inequality of reward, we are not paying the people or the workers for how fast they can do a job, but rather on the years that it took them to be able to finish such job in a certain period of time. Okay? Next is, sumanata sa functionalist theory no, nga ningon nga nga nindot si stratification kay matagaan man nato og mas dako nga reward ang katong mga tawo nga mas dagko og contribution sa society. Now, si conflict perspective kay muupo siya or opposite siya sa functional theory because niingon sa conflict perspective kuno nga ang stratification kay maayo lang siya para sa uban pero makakos pud siya og kadaot sa kadaghanan. Ngano man, no? So, here, let's start first with Karl Marx perspective. So, sa inyong nakita, natay illustration no sa tao nga dato ug sa mga pobre. Now, this is an illustration of Karl Marx conflict perspective nga niingon siya kani kunong mga bourgeoisie kaning mga dato nga mga tao, mga kapitalista kay gasige ni sila patrabaho sa mga proletariat or sa mga working class pero ang ilang gihatag is enough lang para makasurvive si proletariat. Meaning to say, si bourgeoisie sa ihang negosyo, magsige siya kulikta og ginansya, pero ang ihang isweldo sa proletariat is enough lang yun in town para makasurvive ang proletariat class. Meaning to say, ang isweldo ra ni bourgeoisie kay gamay ra kaayo kumpara sa ginansya nga iyahang nakuha. And therefore, according to Karl Marx, this is a form of exploitation. Giabusaran kuno ang mga workers simply because ang kapitalista man ang naay more access or more control sa means of production. Now, moving on, let's now view Max Weber's conflict perspective no sa kanikang Max Weber kay medyo lahi siya kang Karl Marx kay kang Karl Marx nag-focus siya sa means of production no. Si Max Weber kay naa siya components of stratification. So here we have class. So ang bud pasabot ni Karl Marx or Max Weber sa class is that it is an economic position of an individual based on birth or achievement. Meaning to say, ang imuhang class kay gadepende kuno na siya sa imuhang mga ginikanan no kanang unsa ka pagpanganak nimo dato ba mo or pobre, and at the same time pwede pud nga ang kaning imong class na achieve nimo through your paningkamot or achievement. The second component is status. Kung mo tag status is the social prestige or honor and can be influenced by class. Si status kay pari-parehas ra pud siya ni prestige no mao ni ang imuhang dungog, and most of the time si status og si class kay gakuyog ni sila. Okay, of course, if you have a higher class, you will also have better status. And finally is si power. Now, as I've stated earlier, si power is your capacity to make others do the things that you want to do, even if they don't want to do it. No, so, niingon po si Max Weber diri no nga, kani si status nato kay gadepende ni siya ni class, and at the same time class and status often also affect the power that we have ngano man. For example, if ikaw gipanganak ka nga kwartaan, of course you have better status kay ngano man na kay high class no or na kay higher economic class. Now, because of this higher economic class and better status, you have more power to influence how people think kumpara sa tao nga gipanganak nga pobre nya napagitaw siya low status no, so wala gid kaayo na siya power or authority in a certain society. Example ha,
mas tuuhan sa society ang mga tao nga gipanganak nga dato and at the same time kay kwartaan, no? So that manifests the power that they have in a society kumpara nato sa mga pobre. Alright? Now, ang kaning kang Max Weber nga conflict perspective no kay ning sukwahi gani siya directly or directly sa kang functionalist perspective nga naman no. So dili sa kang Weber kay ihang giingon or iha jung gidebunk diri ditso ang functional perspective of position nga naman no, in a certain society, of course, kung atong ikumpara si doktor kumpara sa mga actors or actresses, kinsa man gyud ang mas naay gamit sa society no or mas importante sa atong society, si doctor or si actor? Of course, no, si doctor gyud kay si doctor kanang magtambal mo siya sa mga tao, makaluwas siya kinabuhi, pero si actor pwede ra magwala, no, kay ang role ni actor is to only provide entertainment for people. Now, niingon diri sa perspective ni Weber kay iyahan ning na-debunk ang functional perspective kay nganuman although mas importante ni si doktor no ato namang na-emphasize ganina nga kani si doktor mas important ni siya kumpara ni aktor. So mas dako og role nga gigampanan ang mga doctors sa atong community compared to the actors. Pero ana si Weber, ngano man daw kuno nga bisan pa og mas importante ang mga doctors, nganong mas dako pa man og sweldo, mas daghan pa man og kwarta ang mga actors compared sa mga doctors nato karon. No? So atuwa na dayon siyang na debunk ang concept nga dili day sa tanang panahon kay abi ikaw ang mas importante, mas tagaan ka og bili or kanang dili tungod kay ikaw mas importante tagaan na ka og value dayon. Possible di ay nga although you have more importance to a society, other people will still earn more than you will do. Another example is kani bitong sa mga teachers atong ikumpara ang sweldo sa mga teachers sa mga role sa mga models. No, so kung ato lang yung ikumpara ang sweldo sa teachers ug sa mga models, layo ra kayo ang sweldo sa teachers class kaysa sa models. Although kung ato adjung hunahunaon, si teachers mas dako siya og ambag sa atong society no not to demean the models no but because si teachers manggod kay sila magtudlo sa mga estudyante, they shape or teachers shape the future generations, while models, of course, we understand that they are good for the business, but in society as a whole, they do not really have that much impact or shaping on it. No? So, again, sa Weber's perspective, gingon niya nga pwede nga bisan pag ikaw kay pinaka-importante, you are more well-trained, you have more experience, it is still possible that other people would earn more than you do despite the qualifications that you have. Now, moving on, let us discuss the different systems of stratification. We have 4. We have social class, the caste, and slavery as well as a state. Let us begin with social class. Si social class kay gabasi siya sa imuhang achievement, pwede nga sa imuhang income or sa imuhang standard of living. Dili sa social class kay dili nimo siya ma-inherit sa imuhang parents, meaning to say pwede nga imuhang parents karon kay dato pero inig kamatay nila kay wala na sila kwarta, not dili automatically makaingon ta nga ay kay dato imong parents ikaw dato na dayon ka. No, therefore in this social class it is easier for you to move up and down in the hierarchy. So pwede nga karon naka sa babaw sa hierarchy kay kamoy pinakakwartaan sa inyong lugar, and then inig kaugma pwede pud nga ikaw na ang pinaka bottom, especially if mabankrupt mo. No, so here is an example of a social class based on income level. No, so we have the upper class, middle class, and the lower class. So of course, katong sa upper class, kay katong mga capitalist o mga kwartaan ng mga pamilya, we also have the middle class or katong sakto-sakto lang ang income na isubra gamay, no?
While kung mo na tag lower class, these are the working poor, katong mga nanarbaho pero gagmay ang sweldo, and katong wala nagay-happy trabaho, dili pa gyud fix ang ilang income. Now, as I have stated earlier, in the social class, there is no limits as to where you can go. So, possible nga if naay usa ka tawo nga gipanganak nga member sa marginal class, no, naningkamot siya, nakagraduate siya college, nakakuha siyang nindot nga trabaho, pwede nga as he or she moves along his or her life, pwede nga na siya diri sa middle class. And then, kung naningkamot pagid siyang maayo, mas naingiskwela pa siya, possible nga si middle class mapadung pagid siya to the upper class. So, diri sa social class kay there is no limit as to how high or how low you can get in the hierarchy. Next is ang caste system. So the caste system is characterized by hereditary membership, fixed on marriages, and a specific type of lifestyle. So sa caste system, kay kung gipanganak gani ka nga naa kaani nga hierarchy or naa kaani nga level, hangtod mamatay ka nga naha ra gyud ka. No, dili ka mabalhin-balhin, unlike ni social class ganina no nga pwede gipanganak kang dato mamatay kang pobre, or gipanganak kang pobre mamatay kang dato. Diri sa caste kay kung gipanganak ka ana nga level until your death kay nganaal ka, no, there is no movement in the caste system. No, so one of the most famous caste systems in the world, we have the Indian caste system, which you can see on the screen right now. So naani sila lima ka levels of hierarchy. No, first we have here the Brahmins. So the Brahmins are composed of the priests and academics. So ang member ani kay katong mga pari, no, or mga priestess nila, as well as mga philosophers or ang kaning ilang mga bright nga tao or mga teachers. Now, below the Brahmins, we have the Kshatriya. So, ang sa Kshatriya pod kay ang nabilong sa dinhi is ang mga warriors and mga kings. No, so diri atuag yung makita sa Indian caste system nga mas gamhanan or mas naa sa taas nga level sa ilang social stratification ang mga pari compared sa ilahang mga hari or mga leaders. Now, after po sa Kshatriya is ang Vaishya, no, or Vaishya. Sa Vaishya po kay diri na belong ang mga business people, mga negosyante og mga tag-iya og mga yuta or kanang mga estate owners. And we also have here the Sudras. So sa Sudras kay nanadiri ang ilang mga servants, mga slaves ug mga commoners and mga peasants, mga pobre na nga tawo ang naa sa Sudras. Now, ang Sudra kay siya ang naa sa last or the bottom of the Indian caste system. No? Anong bottom man means nga naa pa manay ubos. Now, because kani si untouchables class, no? Sila ni ang pinakaluoy sa Indian society. No, sila ni ang kanang mga outcast. Bali, kuan gud sila kanang wala sila labot sa levels, no? So ang kaning mga untouchables kay ang trabaho ani nila kay kanang mga gi-consider sa Indian society before as pinaka luoy or pinakahugaw nga trabaho, no? So ang mga untouchables mao ni makakuha sa trabaho nga as street sweepers, garbage collectors, or kanang tiglimpyo sa mga CR. Now you have to understand nga ang kaning mga untouchables kay mas kanang below ni sila sa mga Sudra. Therefore, kung ang Sudra mga servants na, ang kaning mga untouchables, mao na gyud ni taon sila ang pinakaluoy, no? Sila ni usually ang dili kayo matagaan og trabaho simply because they are considered as untouchables. And at the same time, ang mga tao sa India before class, maglikay ni sila nga ma-associate sila sa untouchables. Nganuman, no? So, sa India before katong ila pa gining gi-impose ang caste system, ang nahitabo sa una is if you were born as a Brahmin, no, dili ka pwede makigminyo og Kshatriya. Dili siya pwede. So kung Brahmin ka, ang imuha sa jong minyuan of course is Brahmin rasad. Kung Kshatriya ka, ang imuha sang minyuan kay
kshatriya ra sad. Now, what if miss kanang nagkaibugay gyud ang untouchables og ang sudra miss? Naabito na sila sa lower class, dili na sad siguro na ikasakit miss, no? Actually class before, no, kay before gini na sana na impose as illegal ang ilahang caste system, kay kung naay magpakasal nila nga kanang for example kaning nabaroy babay nga sudra nga naibog siya og untouchable, no, ang mahitabuan ni is kanang buwagon gyud sila. Most of the time people would resort to violence or even killing aron lang gyud dili ma-disgrace or dili madaot ang ilahang family. So therefore in the Indian caste system, intermarriage, no, intermarriage between different levels of their hierarchy is not allowed. Okay, so bawal nga ang sudra kay magminyo og kshatriya, ang untouchable kay maminyo sa Brahmin. Understood? Okay, next. We also have another example here, kani siya more local, and I believe this is more common to you. We have here the Philippine social stratification during the colonial period. No, so on the top of our social hierarchy, we have the Peninsulares. So kani sila ang mga Espanyol, pure-blooded Spaniards, meaning to say both parents are Spaniards and gipanganak sila sa Spain. Below them is the Insulares. So ang Insulares kay parehas ra gyud sila sa Peninsulares, no, ang ilang parents kay parehas ra nga Spaniards pero gipanganak sila sa Pilipinas. Now before in the in the colonial period of the Philippines, bisan pag imong parents kay both Spaniards nya, dili ka sa Pilipinas gipanganak, you are still seen as a lower class individual compared to those nga ang ilang parents kay puros Espanyol ang gipanganak pud sila sa Spain. Below the Insulares, we have the Ilustrados, no, so kato na ning mga Pilipino nga nakaeskwela sa Spain like Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar, Garciano Lopez Haina, to name a few. Ang kaning mga Ilustrados kay nabilong ni sila sa Principalia. So ang Principalia kay mga educated Filipino families ni sila nga naay posisyon sa gobyerno. So pwede ni sila nga sila ang kabeza di barangay or sila baron ang gobernador silyo. Now, below the Principalia, of course, we have the Mestizos. So, si Mestizos, kaya kanini silang mixed-blooded individuals. Pwede nga Spanish, unya, naminyo baron og Chinese, or kanang Spanish ba siya, unya, ang ihang mama kay Pinoy. No, they still belong to the Mestizos. And finally, at the bottom of this social hierarchy or of this caste system is the Indios. So, the Indios, kaya katugini silang mga pure-blooded Filipino during the Spanish colonial period. Alright, moving on. Let's proceed with the third classification of social system or social stratification. No, we have slavery. Si slavery kay it can be based on inherited or personal debt, meaning to say pwede nga nasunod ra nimong utang nga or pwede pud nga imo ning own utang, pwede po nga nakakommit ka og sala or ang inyong barong lugar kay nasakop og lain nga mga tao. Therefore, sa slavery kay anyone can become a slave, no? So pwede jud nga kanang sa una dato kay mo sa inyong lugar pero kay atake man sa mga Espanyol ang inyong lugar sa mga Europeans, nahimo na kanila nga slave. Now, in slavery, people are treated as properties to be exploited by working on other means for a purchased amount of time. No, so here let's have the transatlantic African slave trade that you can see on the screen right now. So mao ni ang nahitabo sa una class katong mga panahon nga na-conquer na or nasakop na sa mga European ang mga African countries. So, ang ilahang buhaton class is that manakop ni sila or kuhaon to nila ang mga Africans nga tan-aw nila kanang fit to work, no, nya ilahan ning pasakyon og barko, ilahan ning dadon sa Europe, nya ilahan ning ipamaligya ngadto for a certain amount. So, mag-auction or mag-bidding na ngadto ang mga tawo no nga kanang sa pilay kwarta or kantidad nga ilahang ihatag
ani nga slave para ilahan ng mapalit. Now, those slaves who were brought to European countries were often abused and exploited by the people who bought them, no? So, kanang most of them, they work on farms. Women were also sexually exploited and abused, while men also experienced the same abuse. So, ang kaning mga African during the transatlantic slave trade, no, kay they were very luoy. They did not really have that much choice, kay di man sila kabalibad, kay gidakop naman sila dito, and at the same time, they were brought to a foreign country without knowing what will really happen to them. Now, ang kanisang sa slavery, transatlantic slave trade, no, kay this is not only limited to people nga pobre. Now, when the Europeans, katong ang mga mamaligya ay manakupay og slaves, no, para ilang ibaligya, when nahutdan na sila og mga tao nga pwede dakpon, they usually resort to pangilad. So, like for example, na mga kwartaan nga African families nga nakig-aliado unta sa ilahang mga mananakop, and then kanang bitaw hayluhon ng nila nga you can go to America or to Europe so that you can become a famous pianist, or maybe you can become a famous musician. So ang katusad intang madala usahay mailad nya, they go to these foreign countries without actually knowing nga instead of being offered a musical career, ibaligya day sila as slaves, no? So it's a very sad reality back then. And at the same time, no, sa ato asad sa Pilipinas, we also have this katong, as I've discussed last time, katong alipin sa gigilid at ang aliping namamahay. Now, moving on, let's have the fourth classification of social hierarchy. We have estate. Now, estate are characterized by status, by birth, wealth, and land possession. So, natay tulo ka levels sa kuano kaning estate. First, we have nobility. So, diri sa nobility, nagikan ang mga kwartaan ug mga powerful families nga posible nga they rule the country or own the land. So, kani siya no, kay this is very common in European countries before. So like kanang mga hari, mga reyna, they belong to nobility, mga lords, mga duke, mga duchess. So they are the people who control the entire country, and at the same time sila pud ni ang mga naay dagko nga kayutaan. Now, under the nobility or below the nobility is the clergy. So, ang kaning mga clergy, kay same ni sila sa mga nobility nga naagyap yung mga kayutaan. And they also collect taxes from commoners. However, ang kaning clergy, kay katuning mga tao nga naa sa simbahan or mga church leaders, sama sa mga pari, mga pope, and mga bishops. And finally, at the bottom of this social hierarchy is the serfs. Ang kaning serfs kay mao ni ang mga commoners, no, mga farmers, carpenters, harness makers, and servants. Now, kani si serf class kay naa ni siya option, no, if he wants to work either for the clergy or to the nobility. So majority of the serfs before, they work for nobility. They work at their manors so that they can earn their keep. And at the same time, even though they are working there, no, gamay ra kayo silang income, the clergy still collects taxes from them. No, so kani si clergy, kaning mga simbahan, kay they collect taxes. Paninglan pataw ni nila og tax ang mga serf. Now, this is not necessarily, or this does not necessarily refer to money, no. Sometimes the tax that we are talking about here is kanang mga products nga pwede nilang magamit in their church. Okay, now we are already done talking about the four classification of social hierarchy. Let us proceed to social mobility. So, unsa din ang social mobility? Basically, si social mobility, it tells us that an individual can move, or a group of individuals can move from one level to another in a certain stratification. No, for example, kaning nabari usa ka tawo who works as a serf his whole life in a nobility's manor. However, he found out one day nga siya di ay ang long lost son sa usa ka
kanang nobility pod sa ilahang lugar or sa other place, and that he is the only heir, no? So possible kaayo nga kanang one day he was a farmer, and then the following day he is already a member of the nobility, no? So that is social mobility. Now natay duha ka klase sa mobility. We have open social mobility. Sa open social mobility, the boundaries between levels in the hierarchies are more flexible and may be influenced by people's achieved status. So, ang example sa open social mobility is ang atong social class, no? Sama sa akong giingon, pwede nga karon nga day pobre ka, ini kaugma kung makadaog ka sa loto, dato na ka. No? So, you can easily move from one level to another without much restriction. While when we talk about closed social mobility here, the boundaries between levels in the hierarchies of social stratification are rigid and people's positions are set by ascribed status. No? So, let's emphasize the difference sa open social mobility kay achieved status, while sa closed social mobility ascribed. Meaning to say, there is a closed social mobility kay ug unsay imuhang status pagpanganak, mao jud na imuha hangtod mamatay ka. Example of that is katong sa slavery, estate, and the caste system. Now, that ends our discussion for today. If you have any questions, you may send it in our GC on our Facebook Messenger group. Thank you, class, and have a great day ahead.